Nagsimula akong gumawa ng beats 2009. Maloko ako nung bata ako eh. Gumawa ako ng website. Pumasok ako sa cursebox.tk. Para siyang virus. Doon nagsimula yung pangalan ko. Lahat inaaral ko eh. Natuwa ako kasi pwede ko palang pagkakitaan yung paggawa ng music. X-Battalion, mga 187, Alex Bruce, si Ryan Bang. Madami. Pag-iisa-isahin ko eh. This is a Cursebox production. Siyempre, dapat tayo mga Pinoy talaga magtulungan kung paano rin talaga yung aangat ang OPM. Pagkasusunod sa Agos, gumawa ka ng Agos. Magandang gabi, magandang araw mga kasundot. Another episode na naman tayo sa TWPS, no? At syempre, binabati natin ang iba't ibang ating mga taga-panood dito sa TWPS, no? Yung mga OFW, ayan. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, ngayong gabi na to, meron na naman tayo, syempre, special guest, no? Kung mga nakaraan, meron tayong mga negosyanteng guests, yan, mga vloggers, ayan, influencers, no? Ngayong gabing ito, medyo iba naman ang ating guest, mga kasundot, dahil kilalang kilala to sa music industry, no? Siyempre, siya yung gumagawa ng mga sikat na beat, no? Ng mga sikat na artist sa panahon na to. Katulad ng mga XB, ayan, at iba't iba pang mga artist ngayon, no? Hindi na natin papatagalin pa ang isa sa ating mahal na kaibigan, no? Walang iba kundi si Cursebox Production. Ayan! Kamusta ka? Ayun, ayos lang kapatid. Oo, ay nakakatuwa dahil pinagbigyan mo kami dito ngayon. Actually, first time ni Cursebox to, no? Na ma-podcast, no? Talagang pinag-isipan niya po ng dalawang beses, no? At syempre, nakakatuwa naman dahil pinaunlakan tayo ni Cursebox ngayong gabing ito. At syempre, hindi naman basta-basta rin ang ating Cursebox, no? Talagang kumbaga, mga naririnig nating mga sikat na kanta. Mamaya pag-uusapan po natin, no? So, Kap, ayan, hindi na yung papatagalin pa. Maraming salamat dahil pinaunlakan mo kami dito. Salamat din. At ito naman, simpleng kwentuhan lang tayo dito, no? Kumbaga, syempre, laging nakikita natin, no, yung mga iba't ibang artist na sila yung sumisikat naman talaga, no, yung mga artist. Pero yung mga behind the music, no, bihira to na pagkakataon na makakakwentuhan natin, no, ang mga tao sa likod ng isang magandang musika. At yun. At syempre, curious kami doon na, Kap, na may bahagi mo sa amin, syempre. Kung sino ba si Cursebox at ano bang tinatahak ni Cursebox sa panahon na to ngayon, no? So yun. Kap, paano nga ba nagsimula ang isang Cursebox, no? Kumbaga, right now, ilang taon na ngayon, Kap? Ako, 23 lang ako. Batang-bata. Sana all yun. Bawal i-reveal. Pero napakabata mo ni Cursebox talaga, no? Pero alam mo yung Kap? Hindi, joke lang, 25 ako. Seryoso na yan. Final. Ayun, sige. Yun secret yun. Secret talaga. So final yung decision ngayon. Secret na talaga yung edad ni Cursebox, no? Pero kasi parang dito matanda isang Cursebox. Alam yan ng mga nasa music industry. Pag nakita nila si Cursebox, parang iisipin lang talaga 21, 23, no? Pero sikretong malupit ko ilang taon na si Cursebox. Pero Kap, yung nagsimula ka niya, no, sa paggagawa ng ng syempre ng mga beat ganyan. Syempre hindi naman agad mga malalaking tao agad nakakasama mo diyan, no? Totoo. Kumbaga nagsimula ka dyan for sure, lalo na sa music, for the passion, no? Paano ba yan? Nahilig ka ba sa instrument? Or paano nangyari yun? Ayun, nagsimula akong gumawa ng beats 2009. So, pero bago yun, bago ako mapunta sa paggawa ng beats, kasi nung bata ako, imbis na maglaro ako ng games, nag-google ako ng oras sa alam kong papakinabangan ko paglaki ko. So, lahat ng bagay na alam kong magagamit ko pag laki ko, inaaral ko. Katulad ng mga yan? Hindi... Yun nga, nag-web designing ako, video editing, animation. So connected lahat sa creatives to? Multimedia, tama. Ganun. So, lahat ng yun na naiisip ko, sabi ko, na kaysa maglaro ako, ito papakinabangan ko pag laki ko.
hanggang sa napunta na ako rin sa paggawa ng beat. Pero bago yon, yung word na curse box, nagsimula yun nung gumawa ako ng website. Okay. Oo, yung website na yun, na pag pumasok ka sa website na yun, para siyang para siyang virus. So hindi pa talaga to, yung curse box nun, hindi pa talaga Hindi about pa sa music. Yan. Hindi music. oo. Ganun. Virus? Kasi Bakit virus naman yun? Paano yun? Maloko ako nung bata ako eh. Parang hindi pa uso prank nun. Mahilig na ako So mag-prank. nagka-prank-prank ka na Oo. parang virus ganyan. So ganun, oo. Yun, gumawa ako ng website na pag pumasok ka, maraming magpa-pop up. Alam mo yung sa YM na maraming yung bot? Yung parang pop-up box na lumalabas. Yan, oo. So, hindi hihinto. Pag pumasok ka sa cursebox.tk, ganun. .tk, okay. Tatak. Ang dami nun. The virus has been detected. Hindi mo siya mako-close. Pero yung curse box na word, parang wala lang sa'yo. Parang Ay, kaya ako siya tinawag na cursebox. Yung website na yun. kasi nga parang di- sumpa na hindi mo mawala Hindi ka doon. makakalabas Oh. doon. Hindi mo siya mako-close. So Ang galing. Doon nag-start yung, Sino yung mga nabiktima dyan? hindi ko lang alam. Kasi dati may gumagawa pa akong sarili kong forum. Ganun. Oo, di So ba talagang dati uso parang yung mga forum, paggawa-gawa ng mga website. website. So yung mga oo. forum na yun, about saan yun? Multimedia may din? mga cheat. Sa loob nung forum na yun, may mga cheats. Oo. Ganyan. So parang simula kasi nun, di ba, using-uso yung mga yan, yung mga, ano ba yung GTA. Oo. Kasi Ayun mga- pala, nagge-games din ako. Pero yung sa loob nung pagge-games ko, para akong GM. Nagpapanggap akong GM para makahack ako. Mga ganun. Grabe. So, advance ako lagi. Oo. Oo. Kumbaga parang gusto mo ng something nakakaiba dun sa ginagawa mo. So hindi ka nag-focus sa parang hindi ako maglalaro normal- lang ako. Hindi ako normal na player. oo. So Ganun. parang gusto mo mag-isip ng kakaiba dun sa laro na yun. Tapos hanggang naisip mo, gumawa ng yung website na Website, Curse Box. oo. Doon na nakakabuo na ako ng website na Cursebox. Doon nagsimula yung pangalan ko. So hanggang 2009, na-discover ko na pwede pala akong gumawa ng instrumental ng Oo. ako lang lahat, Mm-mm. mag-isa. Pero nagda-drums na ako, nagigitara talaga ako. Okay. Oo. So talaga in terms of music, kahit papano, ayan, Mm. meron kang basic na alam yan sa May alam. pagda-drums, pag-timing, no? Yung studio ko nito, music room talaga namin siya. Dati. Pero ang nagsimula akong recording studio ko sa baba ng hagdan namin. Alam ng mga nag-record sa akin, year 2011 ako naggawa ng recording studio. Oo, so yun So natuto sa kang ilalim ng hagdan. Oo, yun natuto kang gumawa ng beats. Sinubukan mo na rin pala after ilang years, no, na parang magpaano na. Paano mo nalaman na parang pwede ko na palang gawing ano to? Kumbaga parang pwede na ako tumulong sa iba na Okay. 'Di ba nag-start akong gumawa ng beats. Ang mga unang noon, nag-upload lang ako lagi ng beats ko. Tapos syempre may mga rin ako, mga nami-meet ako online, may mga pa ron, may mga foreigner ganyan. So ang bumibili ng beat ko dati, puro mga Amerikano. So bago parang magpa-recording, nagbebenta ka na ng beats noon dahil natutunan mo Nag-start talaga ako beats Ah. bago magka-recording. Oo. So So, talagang muna, kumbaga kung sino yung magkakagusto, magpagawa sa online. So Gumagawa ka na nun. doon ako natuwa na pwede ko palang pagkakitaan. Oo, yung paggawa ng music. Pero ang galing, no? Nag-aral ka rin sa music school or paano mo na? Hindi, Siyempre, hindi hindi. siya ganun kadali, di ba? Hindi ako nag-aral ng puro YouTube lang. So talagang ang naging best friend mo that time, YouTube. Na para YouTube. matuto ka doon. YouTube. Oo. Ang mahirap pa nun dati, magkaroon man ng tutorial sa YouTube, maunti pa nun. Oo, kumbaga, Sarili mo talaga yung... 2009 talaga. Sa internet that time, naku, talagang swerte ka nun, may 1 Mbps ka or 3 Mbps ka that time di ba? Magla-load ka pa nun. Maglo-load pa. O kaya yung mga dial-up na internet ng mga panahon na yun. Hindi, I mean, magbabapering pa yung... Ay, loading na gano'n, may Mag-load pa ikot-ikot, siya, di ba? di ba? May ikot na gano'n. Talagang parang sinaga mo rin pala talaga bago mo natutunan yung paggawa ng beat mo. Sinasabi ko nga dati, 1 year kong inaral yung 1 year ko ginamay, 1 year ko, parang ganun ko sinasabi dati lagi sa iba. So- Gano'n mo siya katagal na parang ganun ko iniisa-isa sa kanila, 1 year ko ginamay,
1 year kong inalam. So yung 1 year 1 na year yun kong talaga, ganun. syempre, kumbaga habang inaaral mo talaga ng 1 taon, wala mo nang ano yun, hindi ka pa nagbebenta ng beat. Talagang pinag-aralan mo lang muna. Siguro nakabenta na ako niyan mga 2010, 11, ganun. Ah, okay. Mm. So yung talagang parang, ano ka na, kampante ka na, pwede na, parang pwede na to. After makita ng mga friends mo sa Facebook pa yan, ganyan. O yun, unang-una niyan kasi may nagpo-post ako ng beats ko sa ano 'di ba online. Mm. Tapos biglang may nagsabi sa akin, "Pwede kong gawan 'yan ng music." Ay lang ano ng lyrics. Mm. Gawan ko ng kanta. Doon ako sabi ko, ayos ah." Oo. Hanggang Pero, sa naging ano na rin siya, binibili na siya. ng mga ibang ano. Oo. Pero paano mo nakita yung sarili mo doon na, syempre di ba, yan, katulad ng sabi mo kanina, gumagawa ka ng mga forum na may mga cheat-cheat. Paano mo naman nakita yung sarili mo doon sa music? Na parang, okay to, parang Ay, okay sa akin tong paggawa ng mga beats na to ah. ayun nga eh, yun yung makulit sa akin nung bata ako eh. Lahat inaaral ko eh. Oo. So, doon ako na parang natuwa ako na Ah. isa na rin yun kasi bata pa lang ako, kasama ko puro mga musikero, magulang ko musikero. Talagang ano, nasa dugo rin talaga na. Mga kamag-anak ko puro musikero. So talagang parang hindi bago sa iyo yung music. Hindi, oo. So parang sabi mo siguro noon that time na parang, oy, pwede tong mas explore mo pa, no? Natuwa ako kasi pwede kang gumawa ng instrumental ng ikaw lang mag-isa, lahat. Na parang, May drums, may piano, 'di ba? May gitara, lahat nandun eh, strings. pero lahat ng natutunan mo rin sa instruments, nagamit mo rin talaga dyan, no? Kahit papaano siguro. Sabay sinabayan mo ng pag-aaral sa YouTube, no? Mm-mm. After naman niya, syempre, yun nga, kwento mo kanina, nagsisimula ka dun sa ilalim lang ng hagdan. Oo, totoo. Bakit naman sa ilalim ng hagdan niya, Chris Box? Paano nangyari? Walang ibang space eh. Parang, kasi, alam mo naman yung bahay namin, Mm-mm. di ba? So, yun yung naisip ko sa Dun lang, garahe namin. kumbaga yun lang yung libre talaga. Sa garahe namin, di ba? Oo. So, doon na Yun, nag-start na, Sabi yun, ko, maliit lang yun, di ba? Oo. Doon nag-start dati yung Recording studio. Tapos Dami that na- time, Mm. nagsimula ba yan, yung mga kapitbahay nyo, online, o online agad? Nag-start yan, may nakilala akong isang rapper, tiga Pasay. Oo. Naalala mo So, pa yan? Si Charlie, pangalan na Tapos yan, nakilala ko yung mga tiga Marikina, sila Wax, mga Palaban Pamilya. Yan yung mga kasama Unang ko ano talaga, no? Nag-start mga ng- tumulong sa akin. Pero that time, nasabi mo na, I think ito na yung Curse Box production talaga. Ayun, oo. Kaya siya naging Curse Box Production kasi parang naging ano talaga siya. Dati uso yung parang Republican, mga ganun. Oo nga, yung mga parang may Oo. mga... So, sa amin, parang tinatawag nila yung sarili nila na Curse Box sila, parang ganun. Oo. So talagang, dumami na yung mga nagpupunta-punta sa'yo, no? Kumbaga parang dati, online lang, sabay, eto na, may mga nagpapa-recording na, no? Dati maunti yung recording studio Oo. na katulad namin, bilang lang. Oo, ilan lang. Oo, kaya makulit nun, uso nun yung mga diss track, di ba? Mm. So, minsan nagkakasabay yung dalawang magkaaway. Yung mga tiga-antipolo. Magre-record sila ng Sila- sabay. Yung iba nasa labas pa. Tapos, yung iba nagre-recording na yung kalaban. Ganun kakulit dati. Ididis din pala nila yung kalaban sa loob. Oo, So ganun pala yung mga nangyayari ng mga nagsisimula yan, no? Tapos eto na, syempre dahan-dahan nang nakikilala si Curse Box, ano. I think paano naman yun? Ano bang, syempre sa ganyan kailangan mo ng mga computer, no, mga ng mga gamit mo nun. So that time may mga gamit ka na rin nun. Swerte ko nun. Oo. Meron lang talaga ako nun dati. Wala. Meron lang ako nun dati. Wala, no. Napaisip ako dun, Napaisip ako dun. Oo, totoo yun. Bakit paano wala? Kasi ang computer ko, computer ng kapatid ko, ng Okay. kuya ko. So nakikihiram ka lang muna. nun. Nakihiram ako. Yung speaker, yung nasa speaker na sa bahay. O sigurado wala pang monitor speaker na tinatawag Yun yung natin. sinasabi ko na may mga tumulong din sa akin. Ambag-ambagan para magkaroon ng mic. So para So, makabili ka ng mic na gagamitin dun sa ano? May Yung mga- mga rapper na nakilala galing. ko. So parang nagtulong-tulong para makabili kami ng mic. Ang ganon. galing.
So dun nag-start talaga na magkaroon ng recording studio. So, Kasi dati beat production lang Oo. talaga ako. tapos parang i-record lang nila sa ibang lugar. Parang ganun. Sila rin Sila na bahala. wala rin silang recording nun eh. Ganun. Ibig mo sabihin yung mga kumukuha ng beat sa akin. Beat. Oo. Tapos Oo, magre-record sila sa ibang lugar na may studio talaga. Oo. Kumukuha lang ng beat sa akin dati. Ganun dati. So parang ito na, napag-isip-isip nila, ba't di nila mag-ambagan na. Yun naman, iba yun. Iba Okay. yung mga kliyente ko nun sa na-meet ko na mga malapit sa akin. Kasi karamihan, sabi ko nga, ang mga bumibili sa akin dati, mga Oo, Amerikano. International. Oo. Doon ako nag-start talaga sa labas. Sa labas, oo. Doon ako nakaipon ng pambili ng piano. So yun na yung mga kinita mo doon, ininvest mo na rin Ininvest sa ko mga rin, oo. gamit na meron ka. Galing nun ah. Kumbaga, rin talaga, hindi rin nauna yung luho nung mga panahon na yun. Oo. Talagang buuin muna yung Oo, tas yun, yung mga gamit ko nun talaga, nag-start talaga akong wala. Ang pinaka-piano ko nung una, nung gumagawa ako, yung keyboard mismo, as in keyboard. Literal na keyboard. Keyboard. Pwede kasi sa FL yun. Oo. So FL Studio, parang pwede mong parang gamiting. pwede mo maging piano yung keyboard mo. So Literal. chinaga mo yun muna na yun Oo, muna. ganun lang ako nag-start. So parang hinasa ka pala talaga nung Siyempre keyboard eh. Tapos biglang magkakaroon ka na ng keyboard. Ano pa yung magagawa mo pag may keyboard ka na talaga? So afterwards, na kumita na, bumili ka na talaga nun ng keyboard na yun. Tapos later on, yun na. Nakamit ako ng grupo ng mga rapper na tumulong sa akin Na, magkaroon ng mic. na gagamitin sa pang-recording din Oo. nila. Oo. Galing, no? Ano naman yung pinaka parang isa sa, syempre, di naman madali eh, no? Na hindi mo makakalimutan yung nagsisimula yung course box pa nun. Diba? Nagsisimula ka pala, ano pa yung mga hindi mo makakalimutan na pangyayari? Hindi ko malilimutan. Siguro yun nga, yung mga struggle ko sa gamit ko. Oo. Madalas ako dati nasisiraan ng hard disk, Oh. nasisiraan ng computer, back to zero ka lagi. Alam mo Ako- yung ang dami mong nagawa na naipon na Tapos beats, tas nakukurap. biglang Makukurap. makukurap. Oo, yan. Pinakamabigat yun. Siyempre, sa dami mong naipon na, alam mo yun, tapos biglang mawawala na lang bigla Talaga, ng isang, para kang nawalan ng mahal sa buhay. Parang ganun. gumuho, ano, yung Oo. sa mga music artist talaga, importante yan eh. Yung, Palaging parang ayaw mo na. oo. Pero hindi, Pero kasi nasimulan mo na eh. nakakatuwa dyan, yung iba kasi, para magsimula, kailangan kompleto yung gamit eh, di ba? Kumbaga, hindi ko magagawa yan kasi wala naman akong Ayun, ganito eh. yun natutunan ko na kung ano yung meron dyan, kaya naman eh. So, kahit hindi ka magsimula sa maganda agad, mas maganda nga yun eh. Kung ano yung meron dyan, yun yung, tawag dito, ayun yung, Yun yung parang, yung simulan mo. O, kumbaga, pagtyagaan mo. Parang ganun. pagtsagaan mo. Pagtyagaan mo hanggang, Mm-mm. mas masarap eh. Kasi katulad niya, yung keyboard, di ba? Kumbaga, yung iba wala eh. Hindi ako mag-aaral ng keyboard. Wala naman totoong keyboard eh. Pero sa'yo, in-apply mo na talaga. Mina-maximize ko kung ano yung nandyan, kung ano yung meron ako. Oo. So, ganun kahirap din yung pinagdaanan ng isang curse box bago naging curse box na Ito nga kilala talaga, di ba? Kausap ko si TPC Oo. kanina. Napag-uusapan nga namin yung gamit ko. Kasi yung gamit ko puro luma na. Oo. So, sinabi rin sa akin yun nung nag-lock-in ako sa Cebu kasi nilipad sa Cebu yung mga gamit Mga ko eh. gamit, oo. Sabi Legendaring gamit ni Curse Sabi Box sa yan. akin ng director sa Oo. ano na to luma na to, parang phase out na to. So, ginaganon ako. Oo. So parang talagang hindi mo rin, pero imagine mo, yung sinasabing phase out, yun pa rin yung nagkikreate niya Yun pa rin ang ginagamit ng ko music, hanggang no? ngayon. Totoo. doon sa mga iba't ibang artist na So, dumadaan. Ito rin, yung ginagamit kong PC ngayon, Oo. bigay lang siya ng kaibigan. Talaga. Yung kaibigan ko nasa Canada siya ngayon. Sino yung kaibigan na yan? Si Jeric. Oh, Eric, so so, talagang, yun pa rin yung PC na gamit mo. Ilang taon na yan? 2015 pa yun. Grabe. Almost Mata 10 years na. 10 years na halos. Kaya mahal na mahal ko yan si Jeric eh. Papa Jeric ko yan eh. Yung shout out, Papa Jeric and Kuya See you Jeric. soon. Talagang, napakabuti rin ng puso, no? Binigay Sobra, sa'yo. Sobra. So yun, hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin. At yun pa rin ang
legendary computer na gumagawa ng mga music. Mismo. Kumbaga, ano na talaga yan eh. Legendaryng literal. Kasi, Yun din yung tinuturo ko sa iba eh, na kung ganun maganda yung kung ano yung nandyan, Oo. maximize mo yan eh. hanggang kaya pa talaga na. Hanggang Ano. kaya pa. Saka minsan sana yan eh. No? Ginagamit mo din talaga. Kasi Kumbaga. marami akong nakikita na mahusay talaga. Kasi mahusay sila, pero yung gamit nila, ang tawag dito, ang gamit nila mga mahinang mahinang klase. Pero hindi yun hindi Balakid yun, sa kanila. hindi yun balakid eh. Kumbaga tumutuloy pa rin sila talaga. Basta yung apoy mo, yung gutom mo sa isang bagay, kahit anong gamit pa yan, Kumbaga magkakaresulta yan pag talagang basta mahal mo yung ginagawa mo. tama yun. Kasi ano mo naman yung magandang gamit, di ba? Kung meron kang kompletong gamit, bagong gamit, kung ikaw mismo, wala yung apoy rin sa'yo eh. Kumbaga maitsapwera lang yung May ganyang larangan sa sa media sa multimedia. Parang inaano nila pagka yung gamit mo outdated na hindi ka na kinukuha sa mga events, parang ganun. may mga ganyan ba? Mga ganun. Kumbaga oo. parang May isyung ganyan nakaraan eh. Parang may narinig ako niya. For example, parang sa gamit mo sa mga sa mga video shoot. Kunyari, Yan, gamit yan. mo Oo. non-light o kaya tas non-light yung sabihin natin maayos na tas Godox lang sa'yo. Parang ka, ma-out ka sa picture pag ganun yung gamit mo. So, talaga nag-exist din pala yun. Kahit sa music pala, may mga ganung usapan din, no? Pero yun nga, syempre, katulad niyan, kung ano yung talent po na maganda, I mean yung talent mo, kumbaga hindi naman tinitignan kung ano eh. 'Di ba? Kung ano yung kakayanan mo, hindi naman tinitignan yan sa gamit eh. 'Di ba? Yun yung pinaka maganda doon. Ayun, Cursebox, ano naman yung mga sino naman yung mga artist yan na mga nagawan mo na ng mga music din, no? Nagawan ko Oo. sa hip-hop. Sa hip-hop yan. Sa community ng hip-hop, syempre. X-Battalion. Ayan. Mga 187. Alex Bruce. Madami. Sobrang dami na, no? Oo. Baka hindi minsan nga, may mga kanta na nagugulat na lang kami. Nandun si Cursebox. Siguro, si Cursebox pala nandito rin. Kumbaga, minsan magugulat ka na lang talaga. Na hindi naman kasi pala post din si Cursebox, no? Matagal na po magkaibigan. Pero hindi mo makikita minsan na nandun pala si Cursebox yan, no? Minsan makikita mo yan, nandyan na siya sa mga awards. Yung pangalan, nandyan na, no? Very humble din po tong kaibigan namin na to. At ayun, di mo mamamalayan na ang dami palang, pag tinanong namin siya minsan yun, doon niya lang may kikwento, na napakarami na palang mga artist din na. At minsan pag pupunta kami sa mga event, minsan nag-invite si Cursebox. Nagugulat din ako yung respeto talaga ng mga alam mo yun, ng mga nasa hip-hop community, no, sa music industry. Talagang kinikilala ka rin, no? Ano naman yung pakiramdam na ganong, Kap? Hindi ko alam eh. Sobrang Parang, humble talaga nito kasi ayun, kumbaga hindi niya rin tinitignan eh. Kumbaga, Wala sa ako pag sa mga event, yung iba syempre parang VIP talaga yung dating eh. Eto si Cursebox pag talaga kumbaga hanggat kaya na parang hindi siya yung magpapa-VIP talaga. Yun yung nakikita ko naman sa'yo pag So yun parang sabi ko parang wala, parang simpleng-simple lang talaga. Hindi mo maano. Yung iba magugulat na dyan si Cursebox biglang kakamayan, makakilala, 'di ba? Pero yun, ito namang Cursebox, no? Syempre hindi naman natin na matatanggi, no, na syempre hindi naman tayo buwabata lahat tingin mo ba may magmamana naman na susunod na Cursebox production na yan? Nakikita ko yung anak ko. Oo. Bata pa lang siya, kaya niya nang sumabay sa beat. Kaya niyang tumuno. Actually, yung dalawang anak ko. Ganun. So, talagang parang sila na talaga eh. Maaga pa lang ilang taon na sila alas ngayon? 5 tsaka 6. 5 saka 6 tumutono na. Tumutono. Ang galing. Yung isa nagpe-freestyle. Oo. So talagang ito sa mga susunod na henerasyon, sigurado sila na, kung sigurado na sa music eh. Kung magagawa man sila ng beat, kakanta man sila. Pero kung ganun yung nakikita mo, I think talagang next in line talaga sa music yan, no?
Kumbaga, Sana nga eh. oo. Yan. Sa mga, ayan, anak ni Girls Box po, ayan, kitang-kita nyo ang daddy nyo ngayon, batang-bata pa. Kumbaga, legendary Girls Box talaga, no? Balang araw mapapanood nyo tong video namin. Ayan. Medyo thunders na kami nun sigurado. Pero ayan, tignan natin kung ano man yung hindi nyo kailangan ma-pressure dito sa napapanood nyo ngayon. Pero ayun nga, di ba, mas masarap pa rin na sundin nila yung puso nila. Di ba? Kung ano yung gusto nilang mangyari, no? Ayun, kung ano man yung nakikita ni Chris Bach, syempre, siya yung nakakasama niya. Saan sila masaya. Saan sila masaya. Ganun pa rin naman. Susuportahan kayo sigurado ng daddy Joe, no? Anyway, ayan, no? Sino naman ang isa sa, di tayo pwede magpagit siguro ng paboritong artist eh. Baka may magalit sa'yo. Pero anong hindi mo makakalimutan na kanta o project na nagawa mo yan? Na may tatak talaga sa'yo. Malilimutan. Oo, yung parang may tatak talaga sa'yo kasi ganito yung... Siguro, si Ryan Bang siguro. Ryan Bang. Mm-mm. Bakit si Ryan Bang? Si Ryan Bang kasi siya yung unang-unang ginawan ko na artista. Tapos, Talaga? naging kaibigan ko rin. Oo. So, kumbaga parang hindi lang sa music yung naging nyo, yung relationship nyo, kumbaga, kahit outside music ba? Oo, outside music. Oh, so talagang kayo, kumbaga, sadyang dikit din ni Ryan after the project. Oo. After the project, no? So, Ang makulit pa niyan kasi ang kumukuha sa akin dati, manager niya. mm-mm. So, nagkaroon din ng time na pinapalitan ako ng manager niya. Mm-mm. Pero si Ryan Bang, pilit akong binabalik. Lahat nung ibigay sa kanyang producer, kahit si MOD. Ayoko Oo. niyan, gusto ko si Michael. Balik ko si Michael. Ginagano niya yung manager niya. So talagang hindi na lang dahil so, relationship na rin na Relationship. parang as oo. brother na rin kayo siguro. Ganun na siguro katindi yan. Na parang the fact na parang ayaw ka ng palitan ni Ryan Bang. No? Ayan, shout out po yan, Sir Ryan Bang. Ayan, talagang di makakalimutan ni Chris Box yung mga ganong Kasi niya. bukod sa music, Mm-mm. yung friendship din eh. Oo. Mm. Talaga naman sa gantong industry, no? Minsan kasi, kala na iba magkakaibigan lang dahil sa parang music lang. Pero yung iba kasi talaga, nakapag-build na ng relationship na, kumbaga, will go long term, no? Long term din. Hindi lang parang, may project lang na pagsasamahan, no? Baga may rin, may relasyon na rin pagdating sa, sa pagkakaibigan, no? Iba't ibang iba't ibang aspeto na. Ayun. Ayan, ano naman mga masishare mo, Kap, sa Siyempre may mga nangangarap din na nakikita ko dami na gumagawa rin ng ngayon, sobrang maraming diba? magaling So, ngayon. may mga gumagawa rin ng mga beat ngayon na aspiring eh. Sobrang Na dami. susunod na maging curse back syempre, parang ganun eh. Ano may mga masasabi mo sa So kanila? ayun, ang payo ko sa kanila, consistent lang, tuloy-tuloy lang kayo. Huwag kayong titigil. Pagmahal nyo yung ginagawa nyo, may mangyayari dyan. Naniniwala rin ako na kapag consistent ka sa isang bagay, may mangyayari talaga. Huwag mo lang titigilan. So may time talaga na parang mapapaisip ka na mag-give up kasi parang walang nangyayari. Pero hindi totoong walang nangyayari. Kasi sa bawat panahon na ginagawa mo yon, nag-i-improve ka nang di mo namamalayan eh. Diba? So, basta gawin mo lang siya. Kumbaga, Kahit walang mangyari, tuloy mo lang siya. may dadating din yung araw kasi na lahat ng mga ginawa, Oo, sa magbubunga akin, rin, di ba? ang iniisip ko lang noon talaga, hindi ako nakatingin sa sa kung anong makukuha ko. Kung kikitain o anong benefit lang. Anong benefit sa akin. Nakatingin ako sa mga taong nung nag-start talaga ako hindi ako kumikita ng pera. Puro libre recording, nagpapakain pa ako sa bahay, nagpapatulog Baliktad ako. pa, no? Ang alam mo ano yung bayad sa akin. Pag Ano yung nakikita ko yung taong natutupad yung pangarap niya, masaya siya. Oo. So, ang isa na rin yung nakikita ko yung isang tao, dumadami yung kaibigan niya. Kasi isa rin yun sa gusto ko na yung bawat isa dumami yung kaibigan. Ganun. Oo. So, mas more on dun ako. Oo. Hindi sa pera. Hindi sa pera. Totoo po yun. Oo, tinuloy-tuloy ko lang yun. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin naman ako eh.
kumbaga parang kung ano man yung kung nagkakaroon ka man ngayon, kumbaga parang yan na lang yung ano eh, kumbaga kusa na lang eh. Hindi mo na parang yun yung iniaim mo kasi doon eh. Building talaga ng friends, relationship. Totoo. Then the money, 'di ba? Susunod na lang pagdating sa ano, ganyang industriya. Kasi sa ganyang industriya, no, pag talagang nauna yung pera, wala eh. Parang, 'di ba? Yun nga yung nakakalungkot sa iba. Kasi pag ganun nang nauna sa'yo, mawawala yung ano mo, yung mawawala yung art doon. Oo. Kasi Hindi na siya passion. totoo naman kailangan ng pera. Siyempre may mga binabayaran na. Pero kung yun lang yung hahabulin mo talaga, kumbaga yung passion mo hindi na ka na madadrive din eh. 'Di ba? Kumbaga baka hindi ka na mag-express ng sarili mo rin, 'di ba? Kasi nga ang hinahabol mo na lang yung money na lang eh. Kumbaga para kumita ng alam mo yun. Wala nang feeling ko mawawala yung soul sa ginagawa mo eh. Lalo sa music, importante ang soul, 'di ba? Siyempre ano yan eh. Music is energy, nga connected lahat yan sa atin eh. Kung ano yung mga naririnig din natin, 'di ba? Yun yung epekto ng mga ginagawa rin natin. So, kumbaga pag hindi mo na naririnig yung music mo or yung sarili mo, yung soul mo, wala na. Kumbaga pati mga tao mararamdaman din 'yan, no, sa ganyang bagay. Anyway, ayun, ano pa bang natin parang shortest talaga to, yung na to. Hindi. Tagal na nga eh. Timeran pala ako. Yan, inom ko muna, Kap. Ayan, may gusto ba ako itanong kay Kap eh, pero biglang nawala sa isip ko. Pero, ito naman, syempre, message mo naman sa hip-hop community, syempre. Ayan, talagang, syempre, alam mo naman sa hip-hop ngayon, ang dami ring umuusbong talaga na alam mo, mga artists na parang talagang excited din na 'di ba? Pero yung iba naman, syempre, walang resources din minsan, 'di ba? O kaya hindi naman napapansin yung craft nila, 'di ba? Yung mga ganun. Ano naman masasabi mo? So yun din, nakakapares din sa mga beatmaker na sinabi ko kanina. Sa mga artist naman, ganun din, tuloy-tuloy lang, consistent lang kayo. Ang isa, pag gagawa kayo ng lyrics, isipin nyo rin muna yung sino yung makikinig sa inyo. Diba? Kasi ngayon, hindi maganda yung mga naririnig kong lyrics eh. Hindi siya pang bata. So, dapat maisip din natin sino yung makikinig sa atin pag gumawa tayo ng kanta. Lalo na yung mga marireach doon na minsan. Ano yung magiging epekto nito? Para sa akin nga, alam nila Sargon yan. Yung ibang tropa. Sinasabi ko sa kanila, pag gagawa ka ng music, isipin mo yung mga umiidolo sa'yo. Kasi kahit anong sabihin mo, oo, papakinggan nila, maniniwala sila. Isipin nila tama yan eh. Oo. So kung yung sasabihin mo, magganito ka, ito okay to, isipin nila tama yon kasi ayun yung sinasabi mo eh. So napaka makapangyarihan nung bibig mo. Oo. Kumbaga bilang artist. Kung ano yung sasabihin mo, maririnig iba. Lalo na ngayon, di ba? Yung mga pinag-usapan namin before na yung mga bata talaga, tumatalino na ngayon agad eh. Kasi nga, kaya na nila mag-play ng YouTube, di ba? Sa tablet nila, sa cellphone, yung mga magulang, di ba? Tsaka napakasarap kung yung lyrics mo makabuluhan. Masarap din siya kung kunyari may gustong magpakamatay, tapos yung music mo yung parang narinig yung music mo ginamit ng Diyos para maging instrumento sa taong yon. Bigla kang yayakapin na, uy, salamat sa kanta mo. Naisalba mo ako. Kundi dahil sa kanta mo, baka wala na ako. Kundi dahil sa kanta mo, ganito ako. Kundi dahil sa kanta mo, hindi ako magiging ganito. Hindi ako magsasakses sa buhay. Diba? Napakasarap nung ganun. Totoo yun. Kumbaga parang na-inspired sila. Ikaw, anong gusto mong maging? Oo. Diba? Siyempre, mas gusto mong maging inspirasyon ka sa iba. Diba? Kaysa yung parang ikaw yung magiging dahilan na magiging ganun yung buhay ng isang tao. I think tama yun dahil sa mga artists ngayon. No? Kumbaga, instead na parang negative lang, i-turn natin into positive yung music. No? Para at least, hindi tayo maging mitya ng kung ano man yung pwede nilang gawin no? Sa music industry. At ayun. Ito naman, Kap, syempre, ito na, ano naman yung mga masasabi mo, no? Na, di ba, ngayon sa music, syempre, di ba? Iba-iba na yung yan, katulad sabi mo kanina, pagdating sa
music, may iba't iba na silang mensahe na sinasabi, no? Ngayon naman na dumadami na yung mga artist, no? Ano naman yung maya advice mo? Syempre na parang, ano yung ma-advise mo? Paano naman sila makakasabay sa music ngayon? Sa music, para makasabay ka, para sa akin nga, hindi ka dapat sasabay eh. Magkaroon ka dapat ng ano. Hindi ka dapat sasabay. Mm-mm. Gagawa ka ng sarili mong agos. Pag alam mong may pumasok na sa agos na yan, may nauna na dyan, huwag ka nang susunod. Kasi magiging shadow ka lang nun eh. Kahit anong gawin mo, magmumukha kang shadow nun. May mga nakakalusot pero yun nga, mas maganda na gagawa ka ng sarili mong daanan. Na ikaw yung magiging una ron. Ikaw yung magiging hari doon. Oo. Kumbaga parang uniqueness ng ano. Tsaka isa pa, pansinin nyo. Kunyari, sa lahat ng nakaitim, ikaw yung nakaputi. Diba? Madali kang marirecognize pag kakaiba ka. So, ganun din sa music. Pag kakaiba ka, madali ka rin marirecognize. Kasi kakaiba ka eh. So, kailangan magkaroon ka talaga ng tatak na ikaw yun. Parang ganun, no? Oo, maganda rin yun kung magkakaroon ka ng sarili mong tatak, na sariling, pagka narinig si Papa Sundot lang yun. Diba? Yun. Si TPC lang yun. Oh, yun. Kumbaga parang ano talaga, yun yung parang pinaka, yun nga, sabi mo kanina, ikaw yung, sa itim, ikaw yung parang nagliliwanag or puti talaga. Parang ganun, no? Yan. Huwag ka susunod. Huwag ka susunod sa agos. Okay. Gumawa ka ng agos. So, hindi dapat sumunod sa agos, kundi gumawa ng sarili mong agos. Ang ganda nun. Kumbaga, yung ibang artist kasi, syempre, di ba? Dumating Kung ano yung kunyari, uso. Heb Abi. Gagawa ng Heb Abi. Yung mga ganun. Kumbaga, susunod. So, kailangan, medyo mahirap, di ba? Ako nga dati sa beat ko, na naging feeling ko mali nga rin yun. Pero, pag nagawa ko na yung beat na gano'n, na tunog, hindi ko na uulitin. Kaya mas mahirap sa akin. Kasi so, parang gusto mong laging iba. higitan o palitan, yun nagawa mo na. Gusto ko laging iba. Iba, Laging kakaiba. laging bago. Oo. Hindi mo pwedeng parang, ano mo Yun uli. Oo, Oo. oo, Kasi oo. feeling ko, ewan ko eh. Gusto ko iba lagi. Parang hindi mo na siya parang Ayokong dinuduktungan pa ulit ng same. Parang ayokong mag-iisang tunog. Oo. Ganun. So, hanggang ngayon, ganun pa rin. Parang, ngayon, ganyan pa rin ba ulit? Hindi, kasi may mga request na kasi ngayon eh. Dati Oo. kasi parang ikaw yung bahalang, Ako tapos bahala. bibigyan mo sila. Ngayon kasi may mga kliyente na tayo na kung ano Ayan. yung gusto nila. Tama yan. Pinag-uusapan natin yan, yung parang mga bagong tunog ngayon, no? So, ano naman yung, syempre ngayon, may mga P-pop na nakakatuwa eh. Kasi a few years ago, di ba, binigyan mo kami ng ticket na naalala ko yun eh. Sa P-pop world, di ba? Nagbabago na yung ngayon eh. Kumbaga, nagkakaroon na rin tayo ng sariling, hindi na K-pop lang. Na dati K-pop, di ba? Nakakatuwa. Ano yung masasabi mo sa P-pop ngayon? Yung nangyayari dito sa atin? Iba-iba yung P-pop. May sarili silang mundo talaga. Yun yung napansin ko. Kaya nag-focus rin ako sa P-pop. Ngayon. So, bago rin ako lumangoy sa P-pop, nag-aral din ako, nag-masterclass ako ng K-pop. Nagtuturo talaga ron. Korean producer siya. kung paano tunog ng Oo. Tapos paano rin natin, Inaral ko syempre, talaga. dadalhin dito sa Pilipinas na parang P-pop na yung dating. Parang sa atin na K-pop na P-pop. So, yun yung pinag-aralan mo doon. Sa atin naman, Pinoy pop na hindi siya ayun din, dapat din na mangyari sa P-pop, magkaroon tayo ng sariling tunog natin na nangyayari naman na ngayon. Oo, totoo. Kasi dati, ang P-pop sa atin tunog, siya K-pop talaga. tunog K-pop, parang kinokopya. Pero ngayon, nakita rin naman nila yung mga head sa mga labels. So ngayon, nakikita mo nagkakaroon na rin dahan-dahan ng progreso yung P-pop ngayon. Big move talaga like yung mga Beanie, no? SB19. Beanie, SB19 talaga game changer yan sa P-pop. Sobra, SB19. Talagang dati, yung mga matatanda, wala namang alam sa P-pop, di ba? Ngayon, salamin. Iba yung fandom nila. Talagang iba talaga. sobrang Sa ngayon. Nakakatuwa naman kasi nagkakaprogreso tayo pagdating sa ganun ngayon. Ang maganda rin, nagme-merge na yung P-pop tsaka hip-hop. Yes, totoo. Sobrang ganda. Na parang, di ba like, mga bira na SB19 din. Maggulat ka, may dating na ganun. Tapos ganito, di ba? May mga collaboration na ng P-pop tsaka hip-hop ngayon. Na talagang hip-hop artist yung mga wow. Sila Josh Cullen, Al James, mga ganun. Ganda. Marami pa. Oo. Kumbaga, nagkakatulungan yung hip-hop saka P-pop ngayon. Hindi lang parang,
P-pop lang na kumbaga nagkaka-collaboration OPM na na talaga yan. OPM. Yun yung Nakakatuwa. sa madaling salita, OPM, OPM lahat na. yun Oo. Kasi Nagkakaisa yung OPM. sa OPM talaga, 'di ba? Noon, mga panahon nakaraan, ang hirap eh. Parang kinakain tayo ng mga international, 'di ba? Na mga Ngayon, artists, grabe, 'di ba? Parang yung mga nakaraan taon. Ngayon pa lang parang nakakatuwa na marinig mo na yung OPM talaga, kumbaga, nabibigyan na rin ng chance. Yung mga ibang gusto rin lumabas na suportahan yung OPM, 'di ba? Yung mga Pinoy na may mga natatagong nasusuportahan na dahil ngayon sa social media rin, no, na may mga kanya-kanyang ways na rin para may express din yung music natin sa OPM, di ba? Nakakatuwa sobra. Hindi lang na parang dati, international. Maririnig mo sa radyo, di ba? Mapapakinggan mo sa Ngayon, Hindi. Ngayon, yung mga kanta natin, panglaban na siya sa international. pwede na, no? Pwede na. Minsan may mga music na na nagugulat ako, ginagamit na sa mga movies na Marvel, nakakatuwa. OPM pero nasa movie ng international. Hollywood. Hollywood, yun, nakakatuwa. Kumbaga, may progreso. Pero yun nga, syempre, dapat tayo mga Pinoy talaga magtulungan kung paano rin talaga aangat ang OPM. Mismo Yun. yun. Kasi, para sa ating lahat naman yan di ba? Na yung pride natin sa Pilipinas talaga, madala rin natin dyan na hindi lang tayo yung laging nagdadala dito sa Pilipinas, di ba? Dapat talaga, katulad si Izimel ngayon, kahit paano, gumagawa na rin international ng pangalan din, di ba? So, maganda yun, magtuloy-tuloy, masuportahan natin, Kap, di ba? Yun yung the best na mangyayari dito sa Pilipinas. Anyway, yan. Sabi ko sa'yo, saglit lang to di ba? Saglit lang to Ayan. Kulang pa. Kulang pa. Ayan. Anyway, Kap, ayan, maraming salamat, Kap, dahil ito, napagbigyan mo kami na simpleng kwentuhan lang. Salamat. Maraming salamat at nasuportahan mo rin kami dito sa TWPS. Napaka ako ngayon kinakabahan kanina. Yung sabi ko magsisimula na to. Puro tawa po kami kanina pero kinakabahan po talaga ako nun. Siyempre hindi naman basta-basta di ba na isang curse box magpapa-interview talaga ngayon no. Lagi nga tayo nag-interviewan Pag minsan po nagkikita kami ni Cursebox, talagang behind, nagkikwentuhan kami. Magkukwentuhan kami yan, papaalam na ng uwi. Alas 10 pa lang, alauna na hanggang alas 4 na Hindi ba umuwi. Ganun po kami. Mas madaldal po kami pag off-cam, no? Syempre dito, medyo chillax pa kami dito. Pero pag off-cam, marami po kami napagkakwentuhan ni Cursebox. At talagang ilang taon pa lang din ako, nagkakilala tayo no, sa online radio station. Bata pa tayo. Bata pa po kami talaga nun. Ayun, online lang din, no? Hinahanap pa natin yung sarili natin. Wala pa. Kung 2009 yun, malamang siguro go-online radio station na rin ako that time. Wala pa. Wala pa papasimula pa lang ako. No, doon kami po nagkakilala ni Cursebox. Sa baka nagtatanong na paano nangyayari. Ganun po siya. Kumbaga, nabalikan lang namin after ilang taon. Nagkakagulatan na kami. Sabi ko, ikaw pala yung gumawa ng kanta dun sa ganyan. Nagulat na rin ako. At kami rin, nagkagulatan na nabigla ako napunta na sa pagnenegosyo from kung ano-anong ginagawa lang din sa online, di ba? Kumbaga, nag-transition na. Kaya, ayun, maraming salamat, Kap. At pinaunlakan mo kami. At sana susunod ulit. Sige. Sige. Isa Tatlo na isa daw pa. tayo. TPC. Kasama. Tatlo na kami. Ayun. So, maraming salamat mga kasundot sa panonood. Siyempre, wag natin kalimutan ang page ni Cursebox. Ayan. Suportahan natin ang ating Cursebox Production. Pwede nyo i-like ang kanyang page, ang kanyang YouTube, no? At siyempre, suportahan natin ang OPM. Yun ang ating itaguyod dito na yan, sa hip-hop, sa kung ano man music na meron tayo dito sa Pilipinas, no? Mas importante suportahan natin yung sa atin, no? Dahil syempre yan ang future pag kinain na tayo ng international, sayang naman, 'di ba? Sayang naman ang sariling atin, yun. Ayun, maraming salamat mga sundot. Don't forget to like and subscribe sa ating channel at click mo na yung bell button diyan. Mapapakinggan niyo na rin ang ating podcast no sa Spotify, sa YouTube at syempre sa ating Facebook page and Papasundot TV. So maraming salamat. God bless po.